Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay ang kwento ng paghihiganti mula sa nakaraan ng patayin ng tiwaling pulis ang ina ng ating bida. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas taong 2024 na pinamagatang Monkey Man. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa isang bahagi ng kagubatan ng nayon sa India, nakatira ang batang si Kid kasama ang kanyang ina na sinila na inspirasyon ng kwentong tungkol sa Hanuman. Sa isang kalapit na lungsod, si Shakti, isang walang awang espiritual na guro, ay pinadala si Rana Singh, isang tiwaling hepe ng pulisya, upang paalisin ang mga taga-nayon at kunin ang kanilang mga lupain. Ang nayon ay minasakir ng grupo ng hepe, pero nagawang maitago ni nila ang anak bago pa sila pasukin ni Rana at pinagtangkaan siyang pagsamantalahan. Lumaban si Nila sa pulis na nagtulak naman sa hepe na patayin ito habang pinapanood ng anak ang nangyayari sa kanyang ina na tumatak sa isip niya ang ginawa ng pulis. Sinunog din ito ng pulis bago umalis, sinubukan pang iligtas ng bata ang ina ngunit wala na itong nagawa na humantong lang sa pagkakapaso ng kanyang mga kamay. Makalipas ang ilang taon, nagtatrabaho na ngayon si Kid bilang isang underground fighter na binabayaran para matalo sa laban at nakasuot ng maskarang unggoy sa isang underground fight club na Tiger Temple. Hindi rin maganda ang trate sa kanya doon matapos itong masaktan lahat-lahat, palaging kulang ang natatanggap niyang bayad mula sa nagpapatakbo ng operasyon na si Tiger. Pero kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa din nawala ang pagnanais ni Kid na maghiganti sa mga pumatay sa ina. Ginamit niya ang kinikita para maisagawa ang mga plano na makapasok sa Kings, isang luxury brothel kung saan madalas nagpupunta ang mga matataas na opisyal kabilang ang hepe na si Rana. Upang magawa ang plano, ipinanakaw niya ang wallet ng namamahala ng Kings na si Queenie Kapoor habang nasa pampubliko itong kapehan. Pagkatapos isinauli niya mismo ang wallet at nagpanggap na napulot niya lang ito mula sa malapit sa kapehan kung saan siya noon. Binigyan siya ni Queenie ng pera kapalit sa pagbalik ng kanyang wallet, pero hindi ito tinanggap ni Kid, sa halip hiniling niyang bigyan na lang siya ng trabaho. Hindi pumayag si Queenie sa pagmamalaki nitong nasa Kings siya, hindi sila basta-basta kumukuha ng mga trabahador na kung saan-saan lang nanggaling. Ipinakita ni Kid ang kamay niya na kaya niyang magtrabaho ng kahit ano nang walang pagrereklamo. Matapos niya itong hikayatin, binigyan siya ng trabaho bilang isang mababang manggagawa sa kusina ng namamahala. Nakilala ni Kid doon si Alfonso na kinukulit siya bilang isa lang siyang baguhan, pero hindi niya ito pinansin at tinuon ang atensyon sa mga trabahong ibinigay sa kanya. Matapos makapasok ni Kid sa Kings, nagtungo ito sa isang lugar kung saan makakabili ng mga ilegal na baril. Gamit ang naipon niyang pera mula sa underground fight, inalok ito ng magagandang baril. Pinili niya ang maliit lang pero epektibo upang madali niya lang madala, pero hindi niya ito maipasok sa higpit ng seguridad sa trabaho. Pinaghatid si Kid ng inumin para kay Queenie, nadatnan niya doon na pinapagalitan nito si Sita, isa sa mga babaeng ibinubugaw niya sa mga padrinong nagpupunta doon. Dumating din si Alfonso, ang pinagkakatiwalaan pala ni Queenie sa mga gawain sa loob at labas ng Kings. Nang malaman ito ni Kid, sinubukan niyang makipagkaibigan kay Alfonso ngunit mailap ang lalaki. Inalok niya ito nang kikita siya ng malaking halaga. Pinapapunta niya si Alfonso sa isang underground fight at tumaya sa kalaban niya dahil lalaban siya bilang si Monkey Man na babagsak sa third round kapalit gawin itong waiter sa VIP room. Kinalaunan sa Tiger Temple, dumating si Alfonso at nanalo ng malaking halaga ayon sa sinabi sa kanya. Dahil doon ginawa niyang waiter si Kid sa loob ng VIP sa Kings at nakilala ang mga mahahalaga nilang panauhin na madalas nagpupunta doon. Simula din noon naging magkaibigan na ang dalawa. Isinama ito ni Alfonso mamasyal sa syudad sakay sa kanyang pinagmamalaking auto rickshaw supercharge. Sumunod na araw nakita ni Kid si Sita na tila napipilitan lang sa ginagawa sa kanya. Kahit labag sa loob niya ang nakita, wala itong nagawa, kaya lumabas na muna ito para magpalamig ng ulo. Nilapitan siya doon ng isang aso na mukhang pakalat-kalat lang sa kalye. Pinakain niya ang aso habang dumating naman si Sita na binabalaan siya sa ginawa dahil binibigyan niya lang ng pag-asa ang aso. Nag-usap ang dalawa at nagkakilala sa saglit na pag-uusap lang. Lumipas pa ang mga araw, umiikot ng ngayon ang buhay ni Kid sa pakikipaglaban sa underground fight. Pagpasok sa trabaho, pinapakain ang aso at nagsasanay din sa paghawak ng baril.
Isang gabi pagbalik ni Kid sa trabaho, kaya niya pala palaging pinapakain ang aso upang magamit ito na may pasok ang baril niya nang hindi na dumaan sa security. Nakaramdam ng kaba si Kid sa gagawin habang patungo sila ni Alfonso sa isang bar sa loob ng Kings. Nakita niya doon si Sita pero laking gulat nito nang makita ang kasama niyang lalaki na si Rana ang matagal na niyang hinahanap. Nagtungo si Kid sa banyo na galit pero kailangan niyang gumawa ng plano para harapin ang pulis nang sila lang. Habang sa labas pinagkakatuwaan ng grupo ni Rana si Alfonso, dumating si Kid at binigyan ito ng ipinagbabawal na gamot na ikinagulat din ni Sita nang makitang may dala itong baril. Ang hindi nila alam, ang droga na ibinigay ni Kid ay may halo pala dahilan ng pagdugo ng ilong ng pulis kaya agaran itong nagtungo sa banyo. Pinuntahan ito ni Kid para sana isagawa ang planong paghihiganti ngunit naunahan siya ng pulis. Naglaban ang dalawa sa loob ng banyo habang nagtakbuhan naman ang lahat nang marinig ang mga putok ng baril. Subalit ang planong paghihiganti ni Kid ay nauwi lang sa wala nang hindi niya kinaya ang pulis. Dumating din sa labas ng banyo ang mga kasamahan ni Rana na pilit sinisira ang pintuan kaya napili na lang niyang tumakas na at nagtungo sa parking lot. Ginamit niya ang sasakyan ni Alfonso para makatakas, pero nakita siya nito kaya isinama niya ito na hinahabol ng mga tauhan ni Rana. Nakipaghabulan sila sa mga pulis na nagawa na sana nilang matakasan, pero biglang may tumawid na bata na agaran naman niyang nahintuan, ngunit dahil din doon nabunggo ang sinasakyan nila ng pulis. Dahil malubha ang kalagayan ni Kid sa nangyari, tumakas na si Alfonso at iniwan siya doon nang walang malay dahilan ng maaresto ito ng mga pulis. Nang magising si Kid sa sasakyan nanlaban siya sa mga pulis at nagawang makatakas, tumakbo ito sa isang gusali na napag-alamang puro iligal din ang gawain. Nagalit ang namamahala sa lugar sa pagdala niya ng pulis na hindi niya rin sadya at pinagtangkaan ang buhay, ipinagtanggol ni Kid ang sarili hanggang sa nagawang mapatay ang lalaki at agarang tumakas pagdating ng mga pulis. Nagtungo ito sa ibabaw ng kabahayan habang patuloy pa din siyang hinahabol ng mga pulis, ngunit binaril siya nang nakasakay sa helicopter at nahulog sa ilog na mukhang kanal. Nang magising si Kid, ginamot na ang mga sugat niya ng taong nagligtas sa kanya na tagapagbantay ng isang lokal na templo na tinatawag na Alpha. Gusto sanang umalis ni Kid pero pinigilan siya nito dahil kailangan niya pa munang tuluyang gumaling ang mga sugat at pinaghahanap din siya ng mga pulis. Kasabay nito isang paraan ang isinagawa sa kanya upang harapin ang traumang karanasan mula sa pagkamatay ng kanyang ina. Sa bagong tuklas ng layunin ng kanyang buhay, si Kid ay nagsanay ng pakikipaglaban sa loob ng templo sa tulong ng tunog ng tambol upang maging epektibo ang mga galaw niya. Sa ibang bahagi, si Shakti na suportado ng sambayanan ipinakilala ang tumatakbong lider sa pagkakandidato ng kanilang partido sa politika upang humingi ng suporta. Samantala, ang templo ay nanganganib din na makuha ni Shakti pag hindi sila makapagbayad. Nang malaman ito ni Kid gusto niyang bumawi sa mga taong tumulong sa kanya. Ginamit niya ang perang donasyon at itinaya sa kanyang sarili sa isang labanan sa Tiger Temple. Binabagsak ni Kid ang kalaban sa isang sipalang na ikinagulat ng lahat maging si Tiger na hindi inasahan ang pangyayari. Naglabas ulit si Tiger nang makakalaban ni Monkey Man na talaga nga namang sobrang laki upang siguraduhing matatalo ito. Nilabanan pa din ni Kid ang higanti kahit hirap na hirap siya pero nagawa niya ding mapabagsak ang kalaban na ikinagulat ng lahat ang nangyari. Nang ipapatay sa kanya ang kalaban hindi niya ito ginawa, isinigaw naman ng lahat ang pangalan niya bilang Monkey Man at dahil sa kanyang pagkapanalo kumita siya ng malaking halaga at ibinigay ito lahat sa templo. Kinalaunan sa kapistahan ng Diwali, ang kandidato ni Shakti ay inihalal at ang kanilang nasyonalistang partido ay magdidiwang sa Kings. Abala din si Queenie sa pagdating ng matataas na personalidad habang nagkaroon pa ng pagsasalita sa selebrasyon ng partido, dumating si Kid alias Monkey Man na dumaan sa likurang bahagi, pinabagsak niya ang mga bantay doon pero hindi lang pala ito nag-iisa matapos siyang palihim na tinutulungan ng mga taga-templo. Pagpasok ni Kid sa kusina nakaharap niya ang mga bantay at nakipaglaban, ibang-iba na ang galing niya ngayon kaysa dati. Matapos mapabagsak ang lahat ng mga bantay, nag-iwan din ito ng tangke sa may apoy bago umakyat kung saan nakasalubong niya sa elevator ang mga kalaban, isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito sa brutal na patayan. Pagkatapos inihanda niya ang mga dala nitong improvised na pampasabog, nang si Shakti na sana ang susunod na magsasalita sumabog ang tangke ng gas na iniwan ni Kid sa ibaba na ikinagulat ng lahat. Nang makita siya sa paglabas ng elevator na duguan nagkagulo na ang lahat sa takot,
ginamit nito ang pampasabog ngunit madali lang itong napigilan ni Rana. Napalaban si Kid sa mga bantay doon na sobrang dami, habang tumatakas naman ang pulis. Patuloy pa ding nakipagsagupa si Kid at isa-isang napatay ang mga security. Subalit nang maubos na niya ang mga ito biglang dumating ang mas marami pa na hindi niya kakayanin ng mag-isa lang. Pero dumating ang mga taga-templo para tulungan siya na hindi rin inasahan ni Kid. Nagtulong-tulong silang labanan ang napakadaming kalaban hanggang sa nagawa nilang mapabagsak ang mga ito isa-isa. Ngunit dumating si Queenie at pinagbabaril ang mga taga-templo, pinagtangkaan din ito ang buhay ni Kid pero mabilis itong nakapagtago. Galit na galit si Queenie na talagang gusto siyang tapusin sa panggugulo sa Kings. Dumating din si Sita at pinatay ito ang dahilan kung bakit napasok siya sa ganung buhay. Kinuha naman ni Kid ang ginamit nito upang gamitin kay Queenie para madali niyang mapasok ang mga silid at agarang umalis. Pagkatapos tumuloy na si Kid sa VIP room kahit lubhan na din itong sugatan. Pagpasok niya ng silid na pabagsak agad ito ni Rana na hindi niya rin inasahan. Nagkaharap ang dalawa sa patas na labanan kung saan nasa sabayan na ito ngayon ni Kid. Nang magawa niya itong mapabagsak naalala niya ang ginawa nito sa ina noon, galit na galit siya at ginawa niya din sa pulis ang ginawa nito sa kanyang ina hanggang sa matuluyan niya ang pulis. Matapos niya itong mapatay, ginamit ni Kid ang daliri ni Queenie para makapasok sa penthouse kung nasaan nagtatago si Shakti. Nakaharap niya din sa wakas ang nag-utos sa pagpatay sa kanayo niya ngunit sinubukan siyang pangaralan bilang isa itong espiritual na guro, ipinakita sa kanya ang lumang kahoy na pansapin sa paa na may nakasulat na dasal. Ngunit nang mabaling ang atensyon ni Kid sa dumating na helicopter, may nakatago palang pantusok si Shakti doon at nagawa siyang masubitan. Nasalag niya ang isa pa at nagawang maagaw, ito ang ginamit niya para bawian ang guro. Sinubukan pang makipagnegosasyon ni Shakti kapalit ng buhay niya pero tinuluyan na ito ni Kid. Sa huli, naipaghiganti na din ni Kid sa wakas ang namayapang ina at inaalala na lang ang masasaya nilang alaala nung nabubuhay pa ito. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!